Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Merry Christmas po sa inyong lahat na Kimpaw fans at sana po'y masaya kayo ngayong Kapaskuhan. Sama-sama ang buong pamilya. So, bago po ang pagsalubong ng Pasko, nais ko lamang pong i-update sa inyo ang kaganapan po ni Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, narito muna ang isang napili nating komento. Patungkol po ito sa naging previous update mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, tama ka Dries TV, yes, di sa lahat ng oras ay sikat ka. But nevertheless, si Paulo may take to siya sa directing, kaya good option yan, Pau. Go on directing. Who knows? Baka manalo ka ng best director. Ang ating kapalaran ay hawak mo at ikaw ang gumagawa ng kapalaran. Bring. Kaya if ever na kayong dalawa in the future, na puporsi ko that Paulo will engage in movie production while Kimi will venture online business. What a good combination of them both girls. Kaya napuporsi na lang dalawa yung future nila. God bless Kim Pao and have a Merry Christmas celebration and New Year. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Nakikinita-kinita natin yung gagawin ni Paula Avellino in the future, yung pagdedirect, and nakikita natin na magiging mahusay po siya na direktor. Dahil ngayon pa lang, inaaral niya talaga mga kakimpaw yung pagdedirect, 'di ba? And alam naman natin si Paula Avellino, mahusay po yan na aktor. Ibig sabihin, alam niya na po mga kakimpaw yung ibabato niya pong mga eksena, 'di ba, or yung mga emotions na kailangang lumabas sa isang artista or sa isang eksena. While si Chinita Princess naman mga kimpaw, nakikinita-kinita ko din na magiging magaling siya na businesswoman na nag-handle ng napakaraming franchise ng iba't ibang brand. Hindi lang po House of Little Money, mga kakimpaw or Holb ang kanyang business, kundi marami pa po pala nating hindi alam na business ni Chinita Princess. Iba-iba po pala ang business niya. Talagang ang mindset niya po ay business kung saan siya ay kikita at gugulong po yung kanyang pera. Hindi yung pinapatulog niya lang sa bangko, 'di ba? Ngayon pag nag-business ka, manganganak ng manganganak yan, magiging doble, triple, 'di ba? Ganyan po talaga ang mga Chinese. Talagang ini-invest nila, bine-business nila ang mga pera nila nang dumami. Kaya kung inyo mapapansin yung mga Chinese, mga business-minded at karamihan sa kanila talagang mayayaman at marami pong property. Kaya nawalan man po ng pera si Chinita Princess mga kakimpaw, babalik at babalik din po yung milyones na nawala sa kanya. Hindi man ngayon, pero alam kong wino-work na ni Chinita Princess yung pagpabalik ng perang nawala niya. Hindi ko naman sinasabi mga kakimpaw na back to zero si Kim Chu. Ang ibig ko lang pong sabihin, meron kasi mga ibang nagre-react na back to zero daw, 'di ba? Na naubos na yung pera. Wala naman tayo sinabing naubos yung pera. Ang ibig ko lang sabihin, yung pinagpaguran po ni Chinita Princess na milyones yung halaga. 'Di ba? Sobrang sayang yun at ilang taon niya po yun na pinagpaguran. Kung baga, magbabawi po siya nang sa ganon ay maibalik yung mga nawala po sa kanyang pera, 'di ba? Sayang yun mga kakimbaw at alam ko para yun sa kanyang future. So maraming salamat sa komento Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang pinost po ni Johnny. Sabi niya, Merry Christmas to my constant and safe space, Princess Chinita and Paula Avellino. I love you both so much and may you have a well-spent holiday together and with your families. Merry Christmas as well to the whole Kimball family. Thank you all for being part of my year. Wishing everyone holiday season filled with love, joy, and hope.
May your hearts be light and your homes be full of warmth. So since Christmas na nga po mga kakimpaw, ilang oras na lang po yung binibilang at sasalubong na po tayo sa Kapaskuhan. Maraming nagtatanong kung magkasama daw ba si Kim and Paolo Avellino na sasalubong ng Pasko. Kasi si Chinita Princess daw ay nasa Cebu ngayon at dumating daw sa Cebu kanina. Kasama daw nito ang mga pamangkin. So yan po yung mga usap-usapan sa mundo ng social media. Sabi nga dito, kung nasan ka man ngayon, Kimi, magkasama man kayo o hindi, basta enjoy ka lang. Happy holidays. Ngayon may nagtatanong, kasama daw po ba si Paolo Avellino dyan sa Cebu? Or kung hiwalay daw bang magpapasko si Kim and Paolo Avellino? Kasi every year alam naman natin mga kakimpaw na si Paolo po, talaga namang sa Baguio po yan sumasalubong ng Pasko kasama po ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, so may lumalabas kasi ngayon na ayan, 'di ba? Si Kim Chiu po ay nasa Cebu. So may mga nagtatanong na late upload po ba ito ni Chinita Princess para sabihin or para isipin ng mga fans na hindi sila magkasama ni Paolo Avellino. Yan po yung mga katanungan ng mga fans. Kahit na Pasko po mga kakimpaw, talaga namang nag-aalala po sila kung magkasama daw si Kim and Paolo Avellino. So ang sa akin lang mga kakimpaw, magkasama man po si Kim or si Paolo Avellino, magkasama man or hindi si Kim and Paolo Avellino, okay lang naman po yan mga kakimpaw, 'di ba? Kasi si Paolo siguro pinili niya po yung pamilya niya. Or Chinita Princess, pinili niya din yung pamilya niya muna, 'di ba? So bigyan natin silang dalawa ng time or pwede rin po mga kakimpaw na pinakikita lang ni Chinita Princess na nasa Cebu siya pero ang totoo magkasama na talaga si Paolo Avellino at si Chinita Princess. 'Di ba? Hindi kasi natin alam ang pangyayari. Kaya wag tayong magbase sa kung ano lang po yung nakikita natin sa mundo ng social media. Hindi natin alam ang nangyayari sa likod ng camera. Kasi si Paolo Avellino, ang gusto po niyan ay privacy. 'Di ba? Gusto niya, sinesekreto niya po lahat. Ang importante, yung nangyayari po sa kanilang dalawa na hindi na sila lang po nakakaalam. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, pagkasama man sila or hindi, at least masaya sila ngayong Kapaskuhan. 'Di ba? Hindi lang naman ito yung araw na kailangan magkasama sila. Marami pang araw mga kakimpaw. Andiyan pa ang bagong taon. 'Di ba? Lagi naman silang magkasama mga kakimpaw. Kaya this time, hayaan muna natin silang mag-celebrate sa kanilang mga mahal sa buhay. 'Di ba? Baka yun po yung desisyon nila. Baka yun yung pinili nila muna na makasama ngayong Pasko since everyday naman sila ay nagkikita. So kayo ba mga kakimpaw, ano po ang say ninyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe. Merry Christmas po sa lahat!